Good morning, everyone. So, my report is all about agricultural economics. So, we have here first the basic farm management. So, what's again ang basic farm management? So, basic farm management is a proper way of managing farm. Therein includes ang planning, planting, and caring for crops. So, therein, it helps farmers organize their work, makes farmer easier and productive. So, there is a basic farm management. So, therein ni ang part nga mga farmers, dito sila mag-include sila ang mga plano, sila ang pag atiman sila ang mga crops o silang itanom. And diri, in this basic farm management, diri makatabang sa mga farmers na ma-organize sila ang trabahoon. And also, productive sad sila. So, unsa tay ka-importante ang basic farm management? So, ang basic farm management is a proper way of managing a farm. And also, diri ang importance sa basic farm management is nakatabang siya to helps the plants to grow healthy and also avoids waste of time and money, and also it increases farm production, protects the environment. So, it helps the plant grow healthy. It's because syempre diri maka magplano, diri na nimo ikuan mong plants nga or ang crops nga gusto nimo itanom, ang mga gihuna-huna nimo nga strategy paunsa nimo pag-atiman o tubo sa mga plants. And also diri po the importance of basic farm management is dili masayang imuhang oras and money tungod kay naa kay goals nga imuhang giset. And also sa imuhang plano, syempre nakakalculate na jud na dira kung sa kadaghanon o sa kadakoon, depende sa imuhang capital. And also ma-protect atong environment, which is mangita man kag way nga or mangita man ka og strategy nga wherein mulagoy imuhang crops, and at the same time dili sad ka makasira sa or makaguba sa atong kalikasan. Kaya manaman ta sa basic farm management, so mani na punta diri sa cost and profit analysis. Unsa din yung cost and profit analysis? So when we say cost, it is the money spent in farming. For example, mo na siya imong gasto sa pag-farm. So for example, ang seeds, pila mo nagasto sa seeds, sa fertilizers, sa mga tools nga mo gamit in farming. And when we say profit, it is the money earned after selling crops. So dire mo na siya imong ginansya after nimo nabaligya imong mga crop. And also, there is a cost and profit analysis. Dire mabalan or dire makatabang siya sa mga farmers to know if they earned or lost. So dire mabalan after sa pagbaligya, sa pag-harvest and nabaligya na. So there is a cost and profit analysis. Dire nila ma-calculate or dire nila ma-evaluate if sa ani or sa aning harvest is nakaginansya ba sila or natablahan na sa ilang expenses or nalugi ba sila. So there na question, why is cost and profit analysis is important? So nga naman jud ang cost and profit analysis kay importante man siya. Okay, so importante yung cost and profit analysis because diri is nakatabang siya sa tong mga farmers to plan their expenses, to prevent overspending, and also it helps to decide what crops to plant, and also it improves farm income. So diri is nakatabang sa farmers first is to plan their expenses. So for example, na sila'y enough lang ay dili kay dako nga capital, so dira sa cost and profit analysis is makaplano sila kung unsa ang kadakon nga or unsa malimit nila ang ilahang expenses sa pagtanom or sa in farming. And also makaprevent siya sa overspending. So for example, sa mga farmer na sila capital, let's say mga 50,000, so dira sa cost then nakaagi na sila harvest from the previous from the previous month. So in mag-farm sila balik. So for example, nasa capital nga 50,000. There is a cost and profit analysis is ma-calculate na nila or matansya na nila nga okay, dapat ing anira dili mo lapas ani nga gasto. So in that way makatabang sa atong mga farmers, and also maka-decide sila
kung unsa nga crops ang ilahang itanom. Like kini sa ani nga capital kini lang sa nga crop kay dili kayo gastog mga abono, or kini lang sa nga crop kay mas di kay ni siya dako gasto kaysa aning magtanom ta ani na crops. And also maka-improve siya sa income kay syempre magamit tag cost profit analysis is dira is ma-estimate naman nato and makalculate na nato if makabawi ba ta or dili. So we have here next the market, demand, and supply. So when we say demand, means how many people want to buy sa ka specific na product. And when we say supply, it means how many products are available. And also, prices change based on the demand and supply. So when we say demand, so money siya ang means na siya if when we say demand kina nga product, it means daghan kay mo palit or daghang mga tao nga gusto mo palit samot nag mga trend nga mga product. So taas siya og demand. And when we say supply, it means like pila lang ka stocks ang naa sa ana nga product. And when we say price change, naka-base siya sa supply and demand. So in demand kay na product and at the same time daghan kay mga tao nga gusto mo palit, so naay possibility nga mas makaginansya ka or mas at the same time ang uban gini kay kung in demand kay ni na product sa karon na kuan o na panahon, like kay trend siya, uban gani kay mumahal siya. So that's why mo na siya ang demand and supply. And also ang prices naga-change na siya kay for example karon nga kanina product kay medyo nitumal siya din gamay na kay mamalit din paingon na siya pa expire. So naay possibility nga kana na product dili na nila ibaligya sa fix nga ilang original price kay ang uban mag-sale na, buy one take one, or ana like paubsa na nila ang presyo. So importance of demand and supply. So unsa jud ni ka importante ning demand and supply. So kining demand and supply, it's very important sa mga farmers kay diri it helps ato ang mga farmers to know what crops to sell. So makabalo sila kung unsa ang ilahang ibaligya. And also, it helps to decide how much to produce. So diri maka-decide na or ma-estimate nila nga sige, ingani lang ka daghan naron na kuan ato ang product nga ato ang ihimuon or ato ang ibaligya ay para baligya. And also, avoids overproduction kay at the same time tendency nga of overproduction siya, tendency nga like dili siya mahalin and samot dili kay siya taas og supply sa dili kay siya in demand. So at the same time tendency nga malugi siya kay wala kay mo palit. And also it helps farmer to earn more. So when we say it helps farmer to earn more, for example ang usa ka product is demand kay siya sa market, like daghan kay mga consumer na gusto mo buy or mo palit ana sa imong product. So diba ang mga ang usa ka farmer or ang usa ka business owner is magtanom yun sila daghan kay halinon man like dali raman mahalin pero gamay ra kay siya og kanang kuan di kay siya in demand sa kuan sa mga tao. So lara jud i-limit nga okay ingani ra jud kadaghan na ang itanom kay para at the same time time na nga ating harvest, so walay masayang or walay madaot like ma-sold ra tanan bisag dili kay siya ingon kadaghan ipag siya ingon kagamay. So we have here next pricing and value addition. So pricing is setting at the right price of products. Value addition means improving farm products. So diri sa pricing, syempre kung magbaligya ka sa market, syempre i-price jud nimo siya nga itansya jud nimo siya nga ang presyo ani is di jud ka malugi and kanang makabawi jud ka. And also value addition means improving farm products. Examples, drying, packaging, and processing. So diri for example na maligya ka og dried mango, syempre aside sa mango itself, syempre mag-add pa man ka sa packaging pa, sa pag-dry pa, ang pag-process pa. Syempre kung in terms sa pag-set nimo price sa imong product is i-include jud nimo to siya like ang mga expenses nga
nga if mahalin or if ma-sold out tanan imong product, na jud kanang nakay kuan ba, nakay ginansya jud nga makuha. Like dili ka magansi. So, why is value addition important? So, first is increases product value, makes product attractive to buyers, increases farmers' income, and reduces waste. So, diba sa ako, like what I've said ganina nga, for example, nag-sell ka o mga product nga gusto ibaligya sa market is dried mango. Ibutang to ang dried mango. So, aside, gusto ka mag-upgrade og packaging nga catchy siya lang tawon or something presentable na siya lang tawon, mas convenient na para sa mga consumer. So, di ba ang value addition, like, for example, so sa imong price nga, old price ni mo niya, nag-upgrade na mo kag packaging, nga nalaghan kag i-add sa imong product nga imong gisell, syempre, na mga changes sa sa pricing. And at the same time, if mapatok siya sa mga consumer nga mas like nag-upgrade ka kay, for example, sa last product nimo kay daghag kuan nga ay kanang lisod siya abrihan, like ingani ang packaging kay dili kayo giving, then nagkanang imo siyang gi-enhance through sa mga feedbacks, and then at the same time pagka ikaduha ni pag-enhance na nimo kay nanindot na ang packaging mo tong i-apply tong mga comments sa mga consumer, and then nipatok na siya. So in that way is maka-benefits imong consumer, and at the same time maka-benefits ka kay maka-income man sad ka og dako. So we have here next the entrepreneurship in agriculture. So what's the entrepreneurship in agriculture? So entrepreneurship, it means starting a farm business. Involves selling farm products, and also it requires planning and hard work. So mo ni siya entrepreneurship, like na maligya ka and nag-start ka og small business like farm business, and also nag-involve na siya og selling sa imuhang mga farm product. And also yung kini entrepreneurship kay dili naman kay aside baligya lang ka, so dapat nasad kay plano and imuhang puhunan nga hard work. Needs sad na siya in business. So importance of entrepreneurship. So una is, first is it creates income for farmers. Second is develop business skills. Next is provide food to the community, and also it helps the economy. So diba, like nag-start ka og farm business, and then at the same time, syempre kung nakay farm business, syempre mag-hire jud ka og mga workers, and aside from that, ang katong mga workers is maka-income to sila, and also aside from that is nag-learn man sad ka and ma-develop sa imong mga business skills kay naman kay ma-learn throughout sa imong pagpadagan sa imong negosyo, and also provides food to the community. So kato imong product nga imong na produce gikan sa imong business is naka contribute to siya sa community, especially sa mga consumer nga ganahan sa imong product, and also naka-help siya sa economy. So di ba, if atong mga local products, especially if daghang mo invest, so nadyo tendency nga mo taas gamay ang atong economy, samot mga dagkong tae ang mga investor nga nagka-interested sa mga product. So at the same time, naay possibility nga atong economy is mutaas. So, in summary, agricultural economic, it helps students how farming works as a simple business, and it covers basic farm management from proper care of crops, cost and profit analysis, knowing the expenses and earnings, and also market demand and supply, or how buying and selling affect prices, and also pricing and value addition, improving products to earn more, and entrepreneurship in agriculture, it's starting from a small farm business lesson. Overall, it helps learners to understand how farming can provide food, income, and support to the community. Thank you.